Simple lang po guys ang gusto ko sa isang gaming tablet. Dapat meron po siyang flagship na processor na naka-Snapdragon. Dahil gusto ko nga rin po siyang gamitin pang PC emulator. Siyempre dapat compact size din. Ayoko po na lagpas 10 inches sa display. Masyadong malaki yan at masyadong mabigat. Siyempre dapat malaki rin po yung battery. At higit sa lahat, siyempre dapat mura lang. Tatlong tablet po guys ang pinagpilian ko na meron pong ganyang klase ng mga specs. Unang-una po dyan, ang Red Magic Astra. Flagship processor po siya na merong compact size na tablet nga. Malaki rin po yung kanyang battery. Ang problema lang po sa may tablet na to, masyado po siyang mahal yung kanyang presyo na nasa kulang 40,000. Then si Xiaomi Pad Mini po guys, na meron din po napakagandang overall na specs. Ang problema lang po sa may tablet na yan, hindi po siya naka-Snapdragon na processor. Naka-MediaTek po siya, na medyo hindi nga po ganun ka-optimize kung gagamitin nga po natin sa may emulator. At unlike nga po kay Red Magic Astra na masyadong mahal nga po yung presyo, si Xiaomi Pad Mini guys, nasa around 20k lang po yung presyo niya. Naka-flagship na processor, malaki yung display, at syempre naka-compact size nga lang din po. Ang problema nga lang po niya is yung kanyang processor. Yun lang po guys. Justified naman po yung mahal na presyo ni Red Magic dahil naka-AMOLED display nga po siya. Tapos mas malaki nga po yung kanyang battery at slightly malaki po ng konti yung kanyang display. Tapos napaka-forma pa po ng design. Compare nga po kay Xiaomi Pad Mini na naka-Dimensity po siya na processor at naka-IPS sa display. Actually guys, wala naman pong problema dyan kung naka-IPS siya or naka-Dimensity po yung processor. Dahil kung mobile gaming lang naman guys yung gagawin natin, hindi po kayo magkakaroon ng problema dyan. Saka sa may IPS sa display. Siyempre guys, expected na po yan para sa meron 20k na presyo. Dahil masyado naman na tayong swerte guys kung makakuha po tayo ng tablet na merong AMOLED display para po sa may around 20k lang po ng presyo. Actually, meron pa pong isang dahilan kung bakit po tagilid sa akin ang Red Magic Astra. Dahil nga po hindi naman problema yung presyo. Kung gugustuhin ko po na mas magandang display, syempre ito po yung pipiliin ko. Ang kaso guys, meron pa pong isang klase ng features na hinahanap ko na wala nga po dito sa Red Magic Astra. Saka po sa may Xiaomi Pad Mini, wala rin po dun guys yung hinahanap ko na features na sobrang halaga po kung emulator nga po yung gagawin natin. At andito siya guys, sa pangatlong tablet po na kinoconsider ko. Dito po sa may Lenovo Legion Y700 na 8 Elite Edition. Snapdragon 8 processor, check. Compact size na tablet, syempre, check na check po yan guys. Malaking battery with bypass charging, syempre check yan. At murang presyo pa na nasa around 20k lang po, check na check po yan guys. At higit nga po sa lahat, itong si Lenovo Legion Y700 is meron po siyang micro SD card na wala nga po kay Red Magic at wala po kay Xiaomi. At sobrang halaga po niyan guys kung sakaling gagamit nga po tayo ng mga iba't ibang klase ng mga emulator. Matagal na research at matagal ko rin pong pinag-isipan bago nga po ako mag-decide na Lenovo ang perfect tablet para sa akin. At di po ako nagsisisi guys na Lenovo po yung pinili ko. Di talaga para sa meron 25,000 na presyo. Ito na ang pinaka-perfect 8 Elite tablet ng 2025 para sa akin. Hindi na problema ang thermal dito guys. Kung mobile games lang naman yung lalaruin natin. Dahil malaki nga po yung kanyang body at naka-aluminum nga po siya itong si Lenovo. Compare po sa mga smartphone na meron din pong 8 Elite processor pero medyo mabilis nga po sila mag-init dahil nga po sa maliit na body nila. Pero guys, nakakapagtaka lang po. Nag-testing po ako sa kanya ng benchmark stress test. Umabot po siya guys ng 51 degrees Celsius sa may temperature niya. Nakakapagtaka yan guys. Pero pagka sa mga games ko nga po siya sinubukan, hindi naman po siya umihit ng sobra. May napansin lang po ako dito guys sa may 3D Mark. Mataas po guys yung kanyang stability na binibigay nga po ng Lenovo Y700. At sa tingin ko yan po yung dahilan kung bakit paint po yung temperature na kuha natin sa kanya. Dahil talagang binibigay po ng tablet na to yung pinakamagandang performance na kaya po niyong ibigay. Na kahit po mag-init siya, stable naman po yung makukuha natin pinaka-actual na performance dito. Dahil yung ibang mga processor po guys, ang mayroon mga malalamig na mga thermal. Ang napansin ko lang po sa kanila guys. Actually dati po medyo hindi ko to binibigyan ng pansin. Pero medyo na-curious nga po kasi may tablet na to ni Lenovo. Na bakit po napakalabi niya sa may gaming. Pero nagsubok nga po ko ng benchmark stress test. Napakain po niya. Sobrang init. At doon ko nga po napansin na yung stability po ng mismong tablet na to at ng mismong processor niya masyadong mataas. Compare po sa ibang gaming phone na malamig po yung thermal nila. Pero mababa naman po yung stability na nakukuha natin. Si Lenovo Y700 guys, nasa around 90% po yung kanyang stability.
Pero yung ibang mga device po na sinusubukan natin is nasa around 50% lang po yung stability po na nakukuha natin. Higit isang buwan ko na pong gamit itong si Lenovo Y700. Akala ko guys, defect po itong tablet na napunta sa akin. Dahil kusa nga po siyang namamatay or kusa po siyang nagsha-shutdown pagka po nasa less than 20% na lang po yung kanyang battery. Yun pala guys, nagulat ako. Features pala to ng Lenovo na pagka po nasa kulang 20% na lang yung kanyang battery, kusa po siya magsha-shutdown. Napakadami po mga battery features itong si Lenovo para nga po maingatan natin yung battery ng mismong device natin para po magtagal yung kanyang buhay. Basic na po guys ang bypass charging. Pero dito nga po kay Lenovo, meron din po siyang charging protection, maximum charge limit, saka po nga itong over discharge protection. Nakusa nga po siya nagsha-shutdown pagka po low battery na para po hindi natin maabuso na umabot nga po siya sa 0% na battery. Yung bang magiging dead battery na siya. Alam nyo guys, meron lang po akong dalawang tips sa inyo kung paano nyo po maiingatan yung battery po ng smartphone natin. Unang-una po dyan, never ever guys, nahahayaan nyo po na maging dead battery po yung smartphone natin. Yung bang sasagarin nyo po yung battery niya, daw umabot po siya hanggang 0%, hanggang kusa po siyang mamatay. Wag na wag nyo pong hahayaan yan guys. Kaya ang lagi ko pong ginagawa guys sa mga smartphone po na mga ginagamit ko, lagi ko pong pinipilit na pagka po nasa around 30% na po yung battery niya, sinacharge ko na po agad yan. Hindi ko na po hinahayaan na umabot po yan na nasa 15%. Siguro guys, pag naabot yung 20%, i-charge nyo na. Pero wag nyo na pong hayaan na magiging dead battery pa siya. Then pangalawa po, lagi po nakaset yung mga smartphone ko. Or kung di mo nakaset guys, pagka po nakita ko na nasa 90% na yung battery nga po natin pag nag-charge ako, hindi ko na po hinahayaan na maabot po niya yung 100%. Dahil every time po na naabot ang smartphone natin yung 100%, doon po magka-count yung tinatawag nga po na cycle count ng isang battery ng smartphone natin. Explain ko na lang po yan guys sa ibang video natin na pagka-related nga po sa may battery. Basta yun lang po yung ibig kong sabihin. Pagka lobat na po yung smartphone natin, basta nasa 20% na, i-charge nyo na po. Pero pagka nasa 90% na po yung battery natin, wag na po natin hayaan na umabot po sa may 100% yung pinaka-battery natin. Or para po sa inyo, comment din po kayo ng mga tips nyo kung paano po maiingatan yung battery ng smartphone natin. Kaya napakahalaga po ng bypass charging sa isang gaming phone. Saka po ng thermal performance niya sa isang gaming phone nga or sa isang gaming device. Dahil yung madalas na overheat po, ang isang sanhi nga po ng pagkasira ng mga smartphone. At isang dahilan din po para mag-deadboot po yung smartphone natin. Dahil pagka lagi nga pong bayad yung device natin pagka naglalaro, doon po siya madadamage yung pinaka-internal na po ng smartphone natin. At doon na nga po magsisimula yung deadboot. Tulad po dito sa may Mobile Legends, isipin mo, 2 hours po na non-stop gaming guys. Naka 120 FPS po yung gameplay natin. Pero yung temperature po na nakuha ko sa kanya is nasa 34 degrees Celsius lang po. Napakalamig po guys ng temperature na nakuha ko sa kanya. Compare po sa ibang gaming phone na meron din pong 8 nm processor na nasa kulang 40 degrees Celsius po yung temperature niya pagka po Mobile Legends yung lalaruin natin. Pero pagka tablet nga po guys na merong malaking body, iasahan nyo na po, mas malamig po yung thermal na makukuha natin. Sa battery naman po, malaki yung nabawas sa kanya. 30% po yung nabawas sa kanyang battery sa 2 hours nga po na gaming. Pero syempre dahil nga po sa malaking display, na hindi lang po malaki yung kanyang display, naka-3K nga po yung kanyang resolution. Talagang malakas kumain ng battery yan. Samahan pa nga po ng quad speaker na talagang malakas at maganda yung tunog. Kaya tama lang yan guys dahil nga po naka 76 mAh siya battery yan. Halos same lang po ng mga lumalabas sa mga gaming phone ngayon. Even po sa may Delta Force, 41 degrees Celsius nga po yung naging temperature niya sa isang oras sa gaming dito. Talagang hindi natin mapag-iitang sobrang ganitong klase ng tablet kung mobile games lang po yung mga lalaroin natin. Kaya naman dito tayo sa may PC emulator. Ito guys, isang mabigat na game na kahit po mga laptop o ibang mga PC, siguradong mahihirapan. Ito guys, ang Batman Arkham Knight. Una ko po nalaro ang game niya sa may PS4. Pero ngayon nga po dito guys, ito po siya ngayon sa Lenovo Legion Y700. Nasa around 30 FPS po yung gameplay natin. At wala naman pong problema dyan guys. Kung nasa ganyan lang po yung gameplay natin. Dahil halos ganyan lang din naman guys yung gameplay sa may PlayStation. Kaya hindi na ako naninibago sa kanya. Sa kakita nyo naman kung gaano kaganda at kung gaano ka-detail po yung laro na yan. Kaya yung makita lang po natin na gumagana to sa isang tablet,
Sa isang Android tablet, sobrang nakaka-impress na po yan guys. Uulitin ko guys, masyado nang malakas talaga ang mga smartphone ngayon. Medyo mga processor po ng mga bagong mga smartphone ngayon. Dahil literal na mga PC games na po, yung mga kaya ng mga modern na mga smartphone ngayon. Kaya sayang lang po kung yung tablet natin o yung smartphone natin na sobrang mahal, gagamitin nyo lang po pang TikTok at pang Facebook. Alam mo yung feeling guys, para kang bumili ng isang basketball shoes. Pero ang gagawin mo lang, ipang ESM mo lang at ipang poporma mo lang. Hindi mo siya gagamitin kung saan po ginawa yung sapatos na yan. Same din po guys sa mga smartphone ngayon. Kaya sa case nga po ng Lenovo Legion Y700, hindi lang po mobile games ang kaya po niya ngayon. Ito pa isang mabigat guys. Nintendo Switch Emulator. Zelda Breath of the Wild po yung nilalaro ko. Isipin mo guys, gaming tablet ang binili mo. Pero para ka na rin bumili ng Nintendo Switch. Kasama rin po guys ang Steam Deck. Grabe po yan guys, syempre controller na lang po ang kailangan natin para mas ma-enjoy nga po natin yung mga nilalaro natin. Alam nyo po yung kailangan nila natin hintayin sa mga balak nga po sumubok ng mga PC at Switch Emulator. Kailangan nila natin hintayin na mas maging optimized nga po sa maraming games pa itong Snapdragon 8 Elite na processor. At dyan po guys papasok ang micro SD card slot kung emulator na nga po yung gagawin natin. Dahil dun po natin ilalagay sa SD card yung mga games nga po sa emulator. Unlike po sa ibang device na walang expandable nga po na storage. Na dahil pagka 256 GB lang po yung storage ng smartphone natin, iasahan nyo po, full storage po agad yan. Lalo kung talaga maglalaro po kayo ng mga ibang emulator pa tulad nga po sa PS2, sa 3DS, sa Game Boy, at ibang mga console pa. Dahil pwede nyo nga pong ilagay yung mga games nyo sa may SD card para hindi pa puno yung mismong storage ng smartphone natin or tablet nga po natin. Kaya kung all-in-one device nga po yung kailangan natin, talagang hindi kayo mabibigo at hindi kayo magkakamali dito po sa may gaming tablet ni Lenovo ngayon. Dagdag ko pa po pala guys kung sakali nga po ginagamit yung Lenovo Legion Y700 na merong controller. Ang isang problema po niya guys. Dito nga po sa may Red Magic Astra. Ito po guys, so itong charging port natin, isa lang po yung charging port natin. Kaya kung gagamitin na may controller to, matatakpan na po yung pinaka charging port niya. Pero dito nga po sa Lenovo Legion Y700, ito pong mismong tablet natin guys, dalawa po yung kanyang charging port. Isa po dito sa may baba niya at isa pa dito sa may gitna sa may baba niya. Kaya talaga napaka-useful po niyan. Kung meron tayong controller na nakakabit, tapos gagamit pa tayo ng bypass charging. Alam nyo, magandang partner po ng tablet natin. Siyempre dapat meron din po tayong smartwatch. Dahil baka po hindi nyo namamalayan, napapasarap na po yung paglalaro nyo. Baka meron na pong tawag. Saka meron na pong chat case yung misis nyo. Eto guys, as long as na meron nga po kung smartwatch na nakakabit sa inyo. Dahil magbabibrate nga po at lilito dito sa may smartwatch natin pagka po merong message sa mismong smartphone natin. May link po tayo sa baba nitong Halo Watch guys kung gusto nyo nga rin pong umorder ng ganitong klase ng smartwatch. At itong tablet natin, meron din po akong link dyan sa may comment section kung saan po ako umorder nito guys. Pakita lang po yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.